Kapag pangatlong beses mo nang nadaanan ng parehong puno habang nasa bundok ka, tumigil ka na dahil baka hindi ka na lang basta naliligaw. At nangyari to sa amin nung minsang maligaw kami sa isang bundok sa Quezon Province. Story time. Ako si Nico. Tatlo kami magkakaibigan ng umakyat noon para mag-hiking. Sanay naman na kami sa hiking, kaya kahit walang guide, kampante kaming kaya naming sundan yung trail. Pero bago kami umakyat, may matandang tendera malapit sa entrance ang nagtanong kung saan kami pupunta. Nung sinabi namin mag-hiking kami sa taas, bigla niya kaming binalaan. Kapag naligaw kayo, tandaan nyo, huwag kayong paikot-ikot dyan sa bundok na yan. Bakit po? May nanliligaw na nilalang dyan. Basta pag may puno kayong paulit-ulit na nadadaanan, huwag yun nang lalampasan yun sa ikatlong beses. Hindi na namin tinanong kung bakit, kasi akala namin, simpleng payo lang para sa mga naliligaw. Nang bandang 4:00 ng hapon, pababa na kami. Nang mapansin naming parang hindi pamilyar yung dinadaanan namin. Wala na yung mga trail marker. Pero sabi ni Jerome, dire-diretso lang daw kami dahil pababa naman yung daan. Mga 2 minuto kami naglakad nang may mapansin akong malaking puno sa gilid ng trail. May kakaiba kasi rito. May pulang panyo na nakatali sa isang sanga. Pero nilagpasan lang namin to. Makalipas ang halos 15 minuto, napahinto si Jerome. Nico! Tinuro niya yung nasa harap namin, yung malaking puno. At ito yung nakita ko may pulang panyo na nakatali sa sanga. Nagtawanan pa kami nung una dahil baka paikot lang daw talaga yung trail. Kaya nagdesisyon kami na bumalik at kumuha ng ibang daan. Hanggang sa makalipas ng ilang minuto, napahinto kaming 3 ulit dahil nasa harap na naman namin yung puno may pulang panyo. At pangatlong beses na to. Dito ko naalala yung sinabi ng matanda sa amin na huwag naming lalampasan sa pangatlong beses ang parehong puno. Hoy, huwag na tayong dumaan dyan. Bumalik na lang tayo. Pero si Jerome, naiirita na. Ano ba? Puno lang yan. Naliligaw lang tayo. At bago pa namin siya mapigilan, nilampasan niya na yung puno. Napatingin kami sa isa't isa. Pero wala kami nagawa. At sumunod na lang kami dahil ayaw naming mahiwalay sa kanya. Pero ilang hakbang lang ang nagawa namin nang mapansin kong may kakaiba na. Dahil biglang tumahimik yung paligid. Wala na kasing mga ibon o kuliglig. Tapos napansin ni Jerome yung relo niya. 4:30 pa rin. Akala namin nasira lang to. Pero nang tignan ko yung cellphone ko, 4:30 pa rin. Pati cellphone ng isang kasama namin. Pare-pareho kami ng oras. Kaya nagpatuloy na lang kami sa paglalakad. Pero kahit ilang minuto ang lumipas, yung orasan namin ay nasa 4:30 pa rin. Dito na kami kinabahan. Kaya binalikan namin yung dinaanan namin. Pero wala na yung malaking puno. Wala na rin yung pulang panyo. At ang mas nakakagulat, wala na rin yung trail. Puro puno na lang ang nasa paligid namin. Kaya dito na kami nagsimulang sumigaw para humingi ng tulong. Pero walang sumasagot sa amin. Hanggang sa may narinig kaming tunog mula sa malayo. Parang may nagpuputol ng kahoy. Sinundan namin yung tunog na yon. Hanggang sa may nakita kaming matandang lalaki sa pagitan ng mga puno. May hawak siyang itak at may pinuputol ng mga sanga. Kaya mabilis namin siyang nilapitan. Tay, mawalang galang na ho. Naliligaw ho kami. Saan ho dito yung daan pababa? Pagkakita sa amin ng matanda, parang nagulat siya. May puno ba kayong paulit-ulit na dinaanan? Nagkatinginan kaming 3 nito. Opo eh. Ilang beses? 3 ho. Bakit nyo nilampasan yon? Hindi kami nakasagot nito. Tumingin siya sa paligid bago niya kami sinenyasan. Sumunod kayo sa akin. Bilis! Dito na kami lalo kinabahan. Pero habang naglalakad kami, tinanong ko siya. Tay, ano po ba talaga yung punong yon? Huminto siya tumingin sa akin. Hindi yung puno ang problema. May naglalaro sa inyo. Sino ho? Mas mabuting wag nyo nang malaman dahil bawal banggitin yun dito. Nagpatuloy na lang siya sa paglalakad. At sabi niya sa amin, matagal nang may naliligaw sa bahaging yun ng bundok. Kahit kabisado pa raw nila yung trail, paulit-ulit silang dinadala sa parehong lugar. Sa una, iisipin mong nagkamali ka lang ng dinaanan. Sa pangalawa, magsisimula kang malito. Pero kapag nakita mo raw yung parehong lugar sa pangatlong beses, hindi na ikaw yung naghahanap ng daan. May kung ano na raw na nagdidikta kung saan ka pupunta. Bakit po nila ginagawa yon? Hindi sumagot yung matanda kay Jerome. Kaya tinanong ko siya, paano po kami makakauwi? Kailangan yung mahanap ulit yung dinaanan nyo bago tuluyang mawala yung daan. Paano kung hindi na namin mahanap yon? Hindi na kayo makakauwi pa. Akala ko ang ibig niyang sabihin nito, tuluyan lang kaming maliligaw sa bundok. Pero dinugtungan niya to. Darating yung oras na kahit makita nyo pa yung daan pa uwi, hindi na kayo dadalhin nun sa mundo nyo, kundi sa mundo nila.
Wala nang nagsalita sa amin pagkasabi niya nito. Binilisan na lang namin yung paglalakad hanggang sa biglang huminto yung matanda. May malaking puno sa harap namin at sa isang sanga nito nakasabit yung pulang panyo. Ito yung parehong punong nakita namin pero wala nang trail sa kabila. Puro makakapal na hamog na lang hanggang sa tinuro ng matanda yung pagitan ng dalawang puno. Diyan kayo dumaan. Wala naman pong daan dyan Meron. Basta dumiretso lang kayo. Kahit may marinig kayo, kahit may tumawag sa inyo, huwag kayong titigil. Sige na, bilisan nyo na. Pumasok kaming tatlo sa makapal na hamog. Halos wala kaming makita pero patuloy lang kami naglakad hanggang sa may narinig ako mga boses mula sa malayo. Ika! Jerome! Ito yung mga rescuer. Tumakbo kami papunta sa boses nila at maya-maya nakabalik kami sa trail. Pagkakita sa amin ng mga rescuer, nagtakbuhan sila papunta sa amin. Kuya, kanina pa po kami naliligaw Pero nagtaka ako kung bakit parang hindi siya makapaniwala. Dito namin nalaman, 3 araw na pala kaming nawawala. Pero para sa aming tatlo, ilang oras na lang lumipas. At yung mga relo at cellphone namin, 4:30 PM pa rin. Tinanong nila kami kung paano namin nahanap yung daan. Kaya ikinuwento namin yung matandang tumulong sa amin. Pero nung ilarawan namin kung anong itsura nito, biglang natahimik yung isang rescuer. May matandang ganun daw ang itsura na dating nakatira malapit sa bahaging yun ng bundok. Kapag may naliligaw daw doon, siya raw yung tumutulong para makababa sila. Pero ilang taon na raw siyang patay. Hindi ko alam kung sino yung matandang nakita namin. At hanggang ngayon, hindi ko rin alam kung ano yung nagpaikot o naglaro sa amin sa bundok. Pero hindi ko makakalimutan yung sinabi niya. Kapag paulit-ulit mo na dadaanan ng parehong lugar, hindi ibig sabihin ikaw ang paikot-ikot. Minsan, may naglalaro sa'yo. At kapag pangatlong beses mo nang nakita yung parehong puno, huwag mo nang lampasan. Dahil baka sa susunod na makita mo ulit yon, wala nang daan pabalik sa mundo nating mga tao. At baka nasa mundo ka na ng mga elemento.